Alam mo ba na may mga pensioner na nagulat nang dumating ang kanilang June 2026 pension increase at wala silang natanggap kahit isang piso? Oo, nangyayari ito ngayon. At kung ikaw ay isa sa mga pensioner ng SSS na nakasangla ang iyong ATM sa isang lending company, pakinggan mo ito ng mabuti. Dahil ang impormasyong ito ay maaring magligtas sa iyo ng daan-daang piso bawat buwan. Huwag kang mag-skip ng kahit isang segundo dahil sa loob ng ilang minuto, malalaman mo kung paano mo poprotektahan ang iyong sariling pera mula sa mga posibleng hindi tamang gawin ng ilang lending companies. Ito ay seryoso at maraming pensyonerang hindi pa alam ang kanilang mga karapatan. Kung mahalaga sa iyo ang iyong pera at ang iyong kinabukasan, patuloy na manood. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito ngayon dahil dito ka makakakuha ng pinaka-updated at pinakakapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga pensyoner tulad mo at ng iyong pamilya. Simulan natin sa kwento ni Sir Carlito. Siya ay isang retirement o disability pensioner ng SSS at tulad ng maraming kapwa niya pensioner, dumaan siya sa mga panahon ng kahirapan at pangangailangan. Kaya naman, naisip niyang isang lang kanyang ATM sa isang lending company para makakuha ng pautang. Ang kanyang buwan ng pension ay 2,200 piso lamang. Hindi naman malaki, pero para sa isang retirado o may kapansanan, ito ang pundasyon ng kanyang buhay araw-araw. Ang problema ay ang kasunduan niya sa lending company ay natatagal lang 2 taon at ang kanyang ATM ay ibabalik lamang sa kanya sa Mayo 2027. Ibig sabihin, sa buong panahong iyon, ang lending company ang may hawak ng kanyang ATM card at silang direktang tumatanggap ng kanyang pension tuwing darating ito. Ngayon, dito nagiging kawili-wili ang sitwasyon. Dahil noong Hunyo 2026, may nakatakdang second round ng pension increase ang SSS para sa mga pensioner. At ang increase na ito ay 10%. Sounds small, pero para kay Sir Carlito, ang 10% ng kanyang 2,200 piso na pensyon ay katumbas ng 220 piso na dagdag bawat buwan. Kaya simula June 2026, ang kanyang pensyon na darating sa kanyang APM ay hindi na 2,200 piso, kundi 2,400 at 20 piso na. Hindi malaki ang pagkakaiba, pero kung isipin mo na ito ay bawat buwan, mula June 2026 hanggang Agosto 2027, yon ay humigit kumulang 13 buwan. Kung i-multiply mo ang 220 piso sa 13 buwan, nakakuha ka na ng 2,800 at 60 piso na dagdag na pera. At yon ay ang iyong pera, hindi pera ng lending company. Kaya naman, dito pumapasok ang napakahalagang tanong. Sino ang makikinabang sa 220 piso na increase na yon buwan-buwan? Ikaw na pensyoner? O ang lending company na may hawak ng iyong ATM? Ito ang sentro ng problema. At ito ang dapat nating pag-usapan ng malalim at malinaw. Maraming pensioner ang bulag sa isyung ito. Hindi dahil sila ay tanga o walang alam, kundi dahil hindi nila alam ang kanilang mga karapatan at hindi nila alam kung paano gumagana ang buong sistema. Kaya heto tayo ngayon upang ilauliwanagan ang bawat aspeto ng sitwasyong ito. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit nagpapasangla ng ATM ang mga pensioner. Sa ating lipunan, maraming retirado at may kapansanan ang hinaharap ang maraming uri ng pangangailangan. Medical na gastos, pagkain, ilaw, tubig, at kung minsan ay malalaking emergency na hindi inaasahan. Ang tensyon na natanggap buwan-buwan ay madalas na hindi sapat para sa lahat ng ito. Kaya naman, ang ilang pensioner ay hahanapin ng ibang paraan para makakuha ng pera ng mas mabilis. At isa sa pinakamadaling paraan para sa kanila ay ang pagsangla ng kanilang ATM sa isang lending company. Ang proseso ay medyo simple. Ibibigay mo ang iyong ATM at ang iyong PIN sa lending company. At sila ay mabibigay sa iyo ng isang lump sum na halaga ngayon. Tapos, bawat buwan na darating ang iyong pension, sila ang kukuha nito bilang bayad sa iyong utang, kasamang interes at iba pang charges. Sa ibabaw, mukhang maginhawa ito. Nakuha mo na ang pera ngayon, at ang babayaran mo ay ang iyong pension buwan-buwan hanggang matapos ang iyong loan term. Para sa maraming pensioner, ito ay isang solusyon sa agarang pangangailangan. Ngunit ang katotohanan ay may mga panganib na kaakibat nito. At hindi lahat ng pensioner ay ganap na nauunawaan ang mga panganib na ito
bago sila pumirma sa kasunduan. Isa sa mga pinakamahalagang panganib ay ang sitwasyong katulad ng nangyayari kay Sir Carlito ngayon. Ang tanong, kung sinong may karapatang sa pension increase na darating. Kaya naman, malinaw na sabihin natin ito. Ang pension increase na ibinigay ng SSS ay hindi otomatikong napupunta sa lending company para bayaran ang utang ng pensioner. Hindi. Ang pension increase ay pera pa rin ng pensioner. Ang tanging halaga na maaring kunin ng lending company mula sa iyong pension ay ang halagang nakasaad sa inyong kasunduan o statement of account. Ang exact na halaga na napagkasunduan ninyo noong una. Kung ang kasunduan ay nagsasabing 2,200 piso ang bawat buwan ng bayad at ngayon ay 2,400 at 20 piso nang darating sa iyong ATM dahil sa pension increase, ang labis na 220 piso ay hindi dapat kunin ng lending company. Ang 220 piso na yon ay dapat ibalik sa iyo dahil yon ay ikaw ang may-ari. Ngayon, maaaring magtanong ka, bakit kailangang ibalik yon? Hindi ba mas mabilis matatapos ang aking utang kung ang buong 2,420 piso ay ibibigay ko sa lending company? Oo, tama yon, kung yan ang gusto mo. At yon ay isang perfectly valid na desisyon. Ngunit ang susi dito ay ang salitang kung yan ang gusto mo. Ang pagpapasya kung ang labis na pera ay gagamitin para mas mabilis matapos ang loan ay dapat galing sa iyo, sa pensioner, hindi sa lending company. Kung ang lending company ay kusang loob na kumukuha ng buong 2,400 at 20 piso nang hindi mo alam at nang hindi ka nila tinanong, yon ay posibleng labag na sa inyong kasunduan. At yon ay isang bagay na dapat mong tugunan agad. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi namin na ang mga pensioner na nakasangla ang ATM ay dapat maging maalam at mapanuring tagamasid ng kanilang mga pera. Hindi ito nangangahulugang dapat nang maging masama ang loob o suspitsya agad sa lending company na pinagkakatiwalaan mo. Ngunit bilang isang responsableng pensioner, nasa iyo ang tungkulin na subaybayan at bantayan ang bawat transaksyon na nagaganap sa iyong account. Dahil ikaw ang may-ari ng pera, ikaw ang may karapatang malaman kung saan ito napupunta. Paano mo gagawin ito kung ang ATM mo ay nasa kamay ng lending company? Ito ang nagiging mahirap na bahagi. Dahil wala ka ng hawak na ATM, wala kang direktang access sa iyong account. Ngunit may ilang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng statement ng iyong pension account para malaman mo kung magkano ang aktual na darating sa iyong account bawat buwan. Sa ganitong paraan, alam mo kung magkano ang dapat matanggap ng lending company at kung magkano ang dapat ibalik sa iyo. Ikalawa, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong lending company at humingi ng monthly statement ng iyong loan account para malaman mo kung magkano ang nababawas sa iyong pension at kung magkano ang natitirang balanse ng iyong utang. Huwag mahiyang hilingin ito. Ito ay iyong karapatan bilang borrower. Ikatlo, maaari kang humingi ng tulong sa isang miyembro ng pamilya o isang mapagkakatiwalang tao na makakatulong sa iyo na mamonitor ang iyong account online kung ang iyong bank ay may online banking facility. Sa pamamagitan ng online banking, maaari mong makita ang lahat ng transaksyon sa iyong account kahit na ang iyong ATM ay nasa ibang tao. Huwag ipagpaliban ito. Simulan mo ito ngayon habang may oras ka pa at habang ang information ay sariwa pa sa iyong isipan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa June 2026 pension increase ng mas detalyado para mas maunawaan mo kung bakit ito mahalaga. Ang SSS pension increase na ito ay bahagi ng pangako ng gobyerno at ng SSS sa mga pensioner. Isang paraan ng pagkilala sa kanilang mga naging kontribusyon sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang mga taon ng pagiging miyembro ng SSS. Ang 10% dagdag ay hindi lamang isang maliit na halaga. Ito ay isang simbolo ng pagpapahalaga sa bawat pensioner. At dahil dito, mas mahalaga pa na matayak ng increase na ito ay tunay na mapupunta sa mga pensioner na siyang dapat na makinabang nito. Para kay Sir Carlito, ang 220 piso na buwanang dagdag ay hindi lamang numero. Maaring iyon ay katumbas ng isang araw na pagkain para sa kanya at sa kanyang asawa. Maaring iyon ay katumbas ng kanyang gamot para sa isang linggo. Maaring iyon ay katumbas ng bayad sa isang utility bill. Sa buhay ng isang pensioner, ang bawat pisong-piso ay mahalaga at walang karapatang mag-alisa ng kahit isang sentimo mula sa kanya nang walang kanyang pahintulot.
Mahalaga ring pag-usapan ang tungkol sa mga karapatan ng borrower sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kapag ikaw ay nanghiram ng pera mula sa isang lending company at naipirma mo na ang kasunduang iyon ay isang legal na dokumento na nagtatakda ng mga obligasyon ng dalawang panig, ikaw at ang lending company. Ikaw ay may obligasyong bayaran ang iyong utang ayon sa napagkasunduan. Ngunit ang lending company ay may obligasyon ring sundin ang eksaktong mga tuntunin ng kasunduan, hindi higit, hindi kulang. Kung ang napagkasunduan ay 2,200 piso ang bawat buwan ng bayad, yan ang dapat lamang nilang kunin. 2,200 piso at wala ng iba. Ang anumang labis na kinuha nila nang walang iyong pahintulot ay maaring ituring na isang paglabag sa inyong kasunduan at maaari kang magreklamo tungkol dito sa mga kinauukulang ahensya tulad ng Securities and Exchange Commission o SEC na siyang nagsusubaybay at nag-iimbestiga sa mga lending company sa Pilipinas. Oo, marami kang pagpipilian kung naramdaman mong hindi tapat ang iyong lending company. Ang unang hakbang ay makipag-usap sa lending company ng mahinahon at malinaw. Ipahayag mo ang iyong alalahanin at humingi ng malinaw na accounting ng bawat transaksyon. Kung hindi sila tumugon ng maayos o kung patuloy nilang kinukuha ang labis na pera ng walang iyong paintulot, maaari kang bumisita sa iyong lokal na tanggapan ng SEC at mag-file ng reklamo. Ang SEC ay may kapangyarihang imbestigahan ng mga lending company at parusahan sila kung natuklasang may paglabag sa batas. Bukod dito, maaari ka ring humingi ng tulong sa mga consumer protection groups o sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung ang iyong lending company ay isang bangko o pinansyal na institusyon na nasa ilalim ng kanilang regulasyon. Pero bago tayo dumating sa punto ng pag-file ng reklamo, mas mainam pa rin na maging maingat at maalam mula pa sa simula. Kung ikaw ay kasalukuyang nag-iisip pa lamang may isang lang iyong ATM sa isang lending company, makinig ka ng mabuti. Bago ka pumirma ng kahit anong dokumento, basahin mo ng maigi ang lahat ng nakasulat. Huwag mahiyang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Tanungin mo ang lending company. Kung magkaroon ng pension increase sa inaarap, paano natin ito hahawakan? Sino ang makikinabang sa increase? Ang kanilang sagot sa tanong nito ay magsasabi sa iyo ng maraming bagay tungkol sa kanilang integridad at sa kalidad ng kanilang serbisyo. Kung ang lending company ay malinaw na nagsasabi na ang anumang pension increase ay mapupunta sa kanila para mabilis matapos ang loan, humingi ka ng sulat na nagpapaliwanag nito at tiyakin mo na ang salitang yon ay nakasulat sa inyong kasunduan. Kung hindi ito nakasulat sa kasunduan, huwag kang magtiwala sa salitang bibig lamang. Sa usapin ng pera, ang lahat ay dapat nakasulat at pirmado. At kung ang lending company ay ayaw magbigay ng malinaw na sagot o ayaw isulat ang kanilang mga pangako, yon ay isang malaking red flag na dapat mong isaalang-alang bago ka pa pumasok sa anumang kasunduan sa kanila. Para sa mga pensioner na katulad ni Sir Carlito na nasa gitna na ng kanilang loan term, narito ang ilang practical na payo. Ngayong darating nga ang June 2026 pension increase, kumilos ka agad. Makipag-ugnayan sa iyong lending company bago pa man dumating ang iyong June 2026 pension. Ipaalam sa kanila na alam mo ng increase at tanungin mo sila kung paano nila ito hahawakan. Ang simpleng tanong na ito ay nagpapaalam sa kanila na alam mo ang iyong mga karapatan at madalas na ito ay sapat na para matiyak na matapat sila sa iyo. Huwag mong hintayin na mangyari ang problema bago ka kumilos. Mas madaling maiwasan ang problema kaysa ayusin ito pagkatapos na mangyari. Isa pang mahalagang payo. I-record o isulat ang lahat ng iyong pakikipag-ugnayan sa lending company tungkol sa pension increase. Kung nakipag-usap ka sa kanila sa telepono, itala ang petsa, oras at pangalan ng taong kausap mo at ang nilalaman ng inyong usapan. Kung nakipag-usap ka sa kanila ng personal, humingi ng sulat o email na nagkukumpirma ng inyong napagkasunduan. Ang mga record na ito ay magiging mahalagang katibayan kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng lending company sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan natin ang sitwasyon mula sa pananaw ng mga pamilya ng mga pensyoner. Kung ang iyong magulang, lolo, lola, tito, tita, o sinumang mahal mo sa buhay ay isang SSS pensyoner na nakasangla ang ATM, ikaw ay may mahalagang papel na gaampanan. Bilang miyembro ng pamilya, maaari kang maging tagamasid at taga-suporta para sa iyong mahal sa buhay.
Tulungan sila na maunawaan ang kanilang mga karapatan. Tulungan silang makipag-ugnayan sa lending company at sa SSS. Tulungan silang bantayan ang kanilang account. Ang mga ganitong simpleng gawaing ito ng pagtulong ay maaring magbigay ng malaking pagkakaiba sa buhay ng isang pensyoner. Hindi rin tayo dapat kalimutang banggitin ang pangkalahatang kahalagahan ng financial literacy para sa mga matatanda at pensyoner sa ating lipunan. Sa ating kultura, maraming beses na ang pera ay isang paksa na hindi masyadong pinag-uusapan ng bukas at tapat sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ngunit sa panahon ngayon, napakahalagang matuto ang bawat isa, bata man o matanda, tungkol sa pamamahala ng pera, tungkol sa mga karapatan bilang borrower o consumer, at tungkol sa kung paano protektahan ng sarili mula sa mga posibleng pandoloko o maling gawi ng mga institusyong pinansyal. Ang mga pensioner sa particular ay nangangailangan ng espesyal na atensyon pagdating sa financial literacy. Marami sa kanila ang lumaki sa isang panahon kung saan ang mga ganitong uri ng kaalaman ay hindi malawak na itinuro o ibinabahagi. At ngayon na sila ay nasa yugtong ito ng kanilang buhay, na umaasa sa kanilang pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mas mahalaga pa na sila ay may sapat na kaalaman para protektahan ang kanilang sarili. Kaya kung ikaw ay isang pensyoner o meron kang mahal sa buhay na pensyoner, huwag iparating ang mensaheng ito sa isang tenga at palabasin sa isa. Isaalang-alang mo ito ng seryoso. Pag-usapan ninyo ito sa loob ng inyong pamilya. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan, at kapwa pensyoner na maaaring nasa katulad na sitwasyon. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan, at sa usapin ng pera at karapatan, ang kaalaman ay literal na maaaring makapagligtas ng pera na mahalaga sa inyong buhay. Bumalik tayo kay Sir Carlito at sa kanyang sitwasyon. Mula June 2026 hanggang August 2027, siya ay makakatanggap ng 2,400 at 20 piso na pensyon bawat buwan. Ang kanyang lending company ay may karapatang kunin ang napagkasunduang halaga na 2,200 piso bilang bayad sa kanyang utang. Ang labis na 220 piso bawat buwan ay dapat ibalik sa kanya o, kung iyon ang kanyang kagustuhan, maaaring i-apply sa kanyang utang para mas mabilis itong matapos. Ngunit ang desisyon na iyon ay dapat galing sa kanya mula kay Sir Carlito at hindi dapat gawin ng lending company nang walang kanyang pahintulot at kaalaman. Kung si Sir Carlito ay tutulungan ng kanyang pamilya na masubaybayan ang kanyang account at makipag-usap sa lending company ng malinaw at diretsyo tungkol sa pension increase, mapoprotektahan niya ang kanyang 220 piso bawat buwan. Mula Hunyo 2026 hanggang Mayo 2027, yon ay 10 buwan, ang kabuuang halaga na poprotektahan niya ay 2,200 piso. Mula Mayo 2027 hanggang Agosto 2027, 3 buwan pa, mayroon pa ring 660 piso. Sa kabuuan, posibleng makatipid siya ng hanggang 2,860 piso sa buong panahon. Para sa isang pensioner, yun ay hindi maliit na halaga. At kung lahat ng pensioner ng SSS sa buong Pilipinas na nakasangla ang kanilang ATM ay magkakaroon ng parehong kaalaman at mag-ingat sa kanilang mga karapatan, isipin mo kung gaano karaming pera ang mapoprotektahan. Ito ay isang malawak na issue na nakakaapekto sa libu-libong mga pensyoner sa ating bansa, at ang bawat isa sa kanila ay may karapatang matanggap ang buong halaga ng kanilang pension increase nang walang sinuman na kumukuha nito ng walang pahintulot. Kaya bago tayo magtapos, nais naming ibahagi ang isang pangwakas na mensahe sa lahat ng ating mga manonood, lalo na sa mga pensyoner at sa kanilang mga pamilya. Ang inyong pensyon ay inyong pinagsikapan. Ito ay bunga ng inyong mga taon ng trabaho, ng inyong mga kontribusyon sa SSS, ng inyong dedikasyon sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Walang sinuman, kahit ng isang lending company na pinagkakatiwalaan mo, ang may karapatang kumuha ng kahit 1 piso mula sa iyong pensyon ng higit sa napagkasunduan. Ito ang inyong karapatan at dapat ninyong ipaglaban ito. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong mahiyang humingi ng accounting. Huwag kayong mahiyang kumilos kung may naramdaman kayong hindi tama. Ang inyong boses ay mahalaga at ang inyong pera ay mahalaga. At kami dito sa channel na ito
ay narito para tulungan kayong maging mas malam, mas matalino, at mas protektado pagdating sa inyong mga pinansyal na usapin. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at kapwa pensyoner na maaring nangangailangan ng impormasyong ito. I-share mo ito sa inyong Facebook, sa inyong mga grupo, at sa sinumang nakakakilala kang may katulad na sitwasyon kay Sir Carlito. Ang isang share mo ay maaring magbigay ng malaking tulong sa isang pensyoner na hindi pa alam ang kanyang mga karapatan. At kung meron kang mga tanong, karanasan o karagdadong impormasyon na nais mong ibahagi, iwan mo ang iyong komento sa ibaba. Gustong-gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at karanasan, at yan ay tumutulong din sa aming channel para makapagbigay ng mas maraming kapaki-pakinabang na content para sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video.